Kapatid na mo ulit. Ano nga pala ba I-bless natin mga kapatid ang ating handog sa Panginoon. I-bless natin. Diyos sa mga nasa namin, papasalamat po kami pagpuloy sa inyo sa pagdanasa po rin ninyo sa amin at sa Espiritu po na banal na kami dito sa amin upang pagpapagpapagpapag sa inyo po mga salita. Ngayon po Panginoon, inaanyo po namin ito na po puso namin. Pagpalain niyo po kami, pinapalik niyo po namin pagpapali sa inyo. At sa pangalan po ni Jesus, kami po nagpapasalamat. Amen and amen. Amen. Bilin. Mapalad ang nakakaunawa. Amen. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Alam niyo, may sinabi si Brother Manny nung araw sa iglesyang ito. Sabi niya, ang iglesyang ito ay isang prophetic ministry. Kasi tumatanggap ng revelation sa Panginoong Jesus. At isa ito sa revelation tinanggap ng Panginoon ni Brother Manny. Kasi ang sabi ng Panginoon, huwag kayong lalapit sa akin na wala kayong mga handog. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Oo, sa mga ikapo at mga handog. So napakaraming handog ang Israel. Meron silang guilt offering, sin offering, peace offering, burnt offering. Napakaraming offering. Ngayon, ginawa na ng Panginoong Jesus yung lahat ng offering na yun. Inialay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawang walang kasalanan, maging burnt offerings. Kasi yung burnt offerings nung araw sa Israel, alam nyo, pag ikaw nagbigay ng burnt offerings sa iyong sarili, ang katungkulan ng Kristo, hindi mawawala ng apoy doon sa offering, hanggang sa maubos yun, makonsume. Ganun na nangyari sa Panginoong Jesus bilang burnt offerings, hanggang sa namatay siya sa krus, na-solve niya yung problema ng kasalanan. Ngayon, ang revelation binigay ng Diyos kay Brother Manny, dalawang revelation. Yung isa, best offering. At yung wave offering, ito nga ginagawa natin sa wave. Nasa numbers, 18:11. Buti pa, basahin natin. At ito, ang iyong handog na itinaas na kanilang kaloob sa makatwid bagay ang lahat ng mga handog na inalog. Mga handog na inalog. Noong araw kasi, pag naghain sila, hindi na aalog yung ina-offer nila eh. Ngayon ito, humingi ng paghahandog na inalog. So ano maaalog mo? Eh di yung hita na maraming laman at saka pitso. Parang order ka lang sa mga inasal. Big pitso at saka big paa. Yun ang maaalog mo. Ibig sabihin, masagana ang paghahandog mo ayon sa iyong minagaling na kalooban. Ayon sa inihatol mo, ihahatol sa, ayon sa panukat na isinukat mo, itutukat. Kaya lahat ng offering natin na yun, tama sa Panginoon yun. Kasi ayon yun sa panukat ng pananampalataya mo. Ang ibig lang sabihin lang ng inalog, ibig sabihin masagana ang pagbibigay. At ang pinakamasagana ang pagbibigay sa Diyos, yung talagang mabagong mabango sa Kanya, yung pag-aalay ng ating mga katawan bilang handog na buhay. Yun ang talagang the best offering. Ngayon, pero kailangan makapaghandog tayo kasi nanakawan ba ng tao? Oo, sa mga handog. Kaya ang ginawa ng Diyos sa atin, 2 handugan lang. Every June and every December. Yun June, yun ang wave offering. Yung December, yun ang best offering. Parang ganito lang eh. Di ba nagtatrabaho kayo sa opisina nyo, sa kumpanya nyo? Di ba every December tumatanggap kayo ng 13-month pay? Tapos ginawa, nagbigay din sa inyo ng pinaka-June yung mid-year bonus. Parang pinaka-14 yun. So ganun din ganun din ginawa ng Diyos sa amin eh. Binigyan din kasi ang employer nyo, may employer kami, ang Diyos employer namin, so swelduhan niya kami. Ngayon, ayon sa panukat na isinusukat namin, doon niya kami pagpapalain. Kaya kailangan, pag hindi nagpakabanal-banal ang pinuno, walang ulan. No worship, no rain. Kasi yun ang sabi.
ang pag-aalay ng inyong katawan bilang handog na ay kaampatang pananambahan nyo sa Diyos. At ito'y kadugod-lugod sa Diyos. Isang katampatang pagsamba. So itong pagsamba natin, pag-aalay ng katawan bilang handog na ito yung ginawa ng Panginoong Yesus eh. Naging burnt offering siya, kinumsum lang siya ng fire. Pakilagay mo nga yung electric man sa akin, nakalimutan ko. Kaya pala mainit eh. So ganun din tayo eh. So, ang panukat na isusukat mo, ang tanong doon, ikaw ba naniniwala? Naniniwala ka ba na si Brother Manny tumatanggap ng revelation sa Panginoong Yesus bilang apostol? Kasi kung sumasampalataya ka, may power yung paghahandog mo. Pero kung wala kang pananampalataya sa paghahandog, walang power yung paghahandog mo. Anything that is out of faith is a sin. Kaya ang pananampalataya natin, ako'y lubos ng sumasampalataya na si Brother Manny ang apostol ng iglesia. Tinawag siya ng Diyos kasi maghanap ka ng ibang iglesia na mayroong ganitong revelation. Dalawang paghahandog lang ang gagawin. Isang best offering at wave offering. Sa kanila, pagpasok mo sa iglesia, bibigyan ka ng sobre. Kahit hindi ka member nila, may sobre ka. Sa atin, hindi. Tatanggap ka ng sobre yung itinakdang panahon ng paghahandog. Katulad ngayon, meron tayong sobre dahil maghahandog tayo ng wave offering. It must be of faith. Kasi nalulugod lang Diyos yung pasampalataya. Kasi ang panukat na isusukat mo, laging tama eh. Ayon sa panukat mo eh. Kung nag-offering ka ng isang basong tubig, puno yun eh. Nag-offering ka ng isang pitche, puno din yun eh. Dahil ayon sa pananampalataya mo, ayon sa panukat na isinukat mo, isusukat sa iyo. Kaya kung nagbigay ka ng isang timba na punong-puno, di isang timba din binibigay ng Diyos eh. Higit pa. Kasi generous giver ng Diyos eh. Ang tinitingnan ng Diyos, ikaw ba'y sumasampalataya sa ginagawa mo? Naniniwala ka ba na ang revelation ni Kristo binigay kay Brother Manny? Kasi ang sabi ng Diyos eh, at sila'y matibay na nagsasama-sama sa templo, nananatili sa aral ng apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpipiraso ng tinapay, at sa mga panalangin. At nagsisikain sila na may galak sa kanilang puso. Itong lahat ng apostles' decree na to, nagagawa ng iglesia natin to. Meron tayong agape, every quarterly na lang. Yun yung kumakain sila ng sagana sa puso. Tapos meron tayong panalangin. Idinagdag sa atin yung every Thursday na mananalangin tayo para sa lahat. Tapos sa pagpipiraso ng tinapay, lagi tayo nagpipiraso ng tinapay, every Thursday, every Sunday. At sa bahay-bahay natin, nagpipiraso din tayo ng tinapay. Ako, pag nakakumpleto kami rito, naging tatlo na lang kami. Pag nakita ko buo yung tatlo, ibig sabihin magbe-breaking of the bread tayo. Buo tayo eh. Kasi kung kulang, sige, hindi. Pero pag nabuo tayo, breaking of the bread tayo. Kaya minsan lang din kami mag-break, kasi minsan din lang kami nabubuo tatlo eh. Katulad ngayon, dalawa lang kami, kulang ng isa. So ganun eh, pag nakita mo na udyukan kayo ng Diyos na kailangan nyo mag-breaking of the bread sa bahay, mag-breaking of the bread kayo. Kasi napakahalaga nitong breaking of the bread sa Panginoong Yesus. Kapagkat ang kinakain natin, hindi lang basta tinapay, kundi salita ng Diyos, ang laman ni Kristo na nagbibigay buhay. Sa tuwing kakainin natin ng tinapay na yun, ang kinakain natin, si Kristo, ang laman ni Kristo. At habang iniinom natin ang katas ng ubas, iniinom natin ang dugo ni Kristo. Ang tunay na pagkain, tunay na nagbibigay buhay. Ang tunay na pagkain. Kaya yung mga pananalangin, kailangan mananalangin tayo. Kaya pag nanawagan ako ng prayer sa iglesia, makiisa kayo. Ano ba, may problema sa iglesia. Kasi sinabi ko sa ACLD, church, manalangin tayo. Pag-pray natin siguro, manalangin tayo. Kung ano yung adaptable time mo, isama mo sa panalangin. Kasi mahalaga panalangin ng iglesia. Nung makulong si na Pedro, na-imprison si na Pedro, pinalaya ng anghel through the prayers of the church. Nawala yung tanikala ni Pedro, tapos magpapakamatay pa nga yung mga preso. Kasi noong araw, mahigpit talaga sa Roman Emperor eh. Yung mga sundalo ng Roman, pag mayroon kang pagkakamali, patay ka na kaagad doon, pinapatay, wala kang silbi. Kaya magpapakamatay nga yung isa, sabi ni Pablo, huwag kayong magpakamatay. Huwag mong gawin yan, sapagkat ililigtas tayo ng Panginoon. Huwag mong gawin yan, huwag mo saktan ang sarili mo. Kasi ginawa ito ng Diyos eh. Kasi nagwa-worship sila in spirit eh. Habang sila nakakulog, sumasamba sila sa espiritu.
Nalugod ang Diyos dahil sa prayer ng church. Kaya napakahalaga ng prayer natin. Kaya napakahalaga na sabi ko, pagpalain natin yung offering natin. Kasi pag pinagpapala natin yan, pinagpapala tayo ng Diyos. At ayon sa sukat ng pananampalataya mo, doon ka susukatin. Basahin natin yung Ephesians 3:5 na nagbibigay ng revelation sa apostol. Ephesians 3:5 na ng unang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao. Nagaya naman ngayon na ipinapahayag sa kanya mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. At binigyan ng Diyos ang iglesia ito ng prophetic ministry. Kasi kailangan mahayag ang karunungan, kapangyarihan ng Diyos sa iglesia. Ephesians 5:10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakita sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos si Kristo. At ang kapahayagan ng Diyos si Kristo. Kaya ipinapahayag ang karunungan ng Diyos na bibigay si Jesus Christ ng revelation sa apostol. Kaya dapat natin pagtiwalaan itong mga ito. Kasi pag ikaw sumasampalataya na ito'y revelation ng apostol, at ayon sa panukat na isinusukat mo na maluwag sa puso mo, nagbibigay ka ayon sa mga pinoprosperity mo. Kasi magbigay ang bawat sa aso according to what he prospered. Ayon sa makakaya mo, yung ipinasya ng puso mo, okay sa Diyos yun. Ang importante doon, do you believe na ito'y revelation ng Diyos? Kasi nga ipinahayag sa huling araw ang mga kapahayag sa mga apostol at sa mga propeta. Kaya mayroong prophet ang iglesia, tumatanggap tayo ng message sa mga prophet. Tumatanggap tayo ng message dito sa pastor sa pamamagitan ng ebanghelyo, pangangaral ng ebanghelyo. Ang importante dyan yung pananampalataya. Kasi yun ang nagpapalugod sa Diyos, yung pagtitiwala mo. Kita mo bakit kinalugdan si Rahab? Kasi tinulungan niya yung mga sugo. Ganon din tayo. Pag tinutulungan natin at pinagpapalaan natin ang sugo ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, katulad natin. Kaya tayo pinagpalaan ng Diyos, sinuportahan ko ng todo ang sugo ng Diyos kay Brother Manny. Nakaaway ko halos lahat ng members ng church dahil diyan kay Brother Manny, pagsuporta ko sa kanya. Dinidepende ko lagi si Brother Manny. Kasi siya yung isinugo, siya kinakausap ng Diyos. Kanino kakakampi? Sino lalapitan mo yung hindi isinugo? Delikado yun. Kaya hindi isinugo yun, delikado yun eh. Tapos doon kakakampi sa tao, umampi ka sa salita ng Diyos. At sabi ng Diyos, ang isinugo ko, tinanggap yung nagsugo. At ang tinanggap yung nagsugo, tinanggap yung nagsugo. Nagsugo ang Ama, si Jesus Christ. Nagsugo si Jesus Christ, si Brother Manny. Nagsugo si Brother Manny, ako. Kaya pag tinanggap niyo ko, at tinanggap natin ang buong kapuspusan ng Diyos. Si Brother Manny, si Jesus Christ, Holy Spirit, at ang Ama. Kasi hindi pwedeng humigit yung isinugo sa nagsugo. Higit ang nagsugo sa isinugo. Kaya ang Ama ang greatest of all eh. Ang Ama nagsugo sa Espiritu Santo at kay Kristo eh. Si Kristo yung susunod kasi siya nagsugo din sa Holy Spirit. But the greatest of all is God, the Father. Ito yung malaking pagkakamali ng iba eh. Na equal daw ang Diyos. Co-equal daw. Hindi nga, ba't may greatest kung co-equal? Ba't may mataas? Di sana kung pantay-pantay tayo, walang mataas sa atin. Eh bakit may mataas? Ang pinuno natin lahat ang Ama. Kaya nga isusuko ni Kristo kaharian sa Ama eh. At maghahari ang Ama sa lahat eh. Pero pagkaharian muna ni Kristo 1,000 taon itong mundong ito, bago gumawa ng bagong mundo, na ang maghahari ngayon doon ang Ama na. Maghahari si Kristo dito sa mundong ito, 1,000 taon. Pag isusuko ni Kristo paghahari sa Ama, bago na yung lupa. Gagawa na ng bagong lupa at mga bagong langit. So, yun ang gagawin ng Diyos doon. Sa mga sumasampalataya yun, ha? Sa naniniwala sa revelation. Kaya nga, prophetic ministry iglesia natin, nagpo-prophecy. Kaya may mga prophet, ang pinoprophecy natin, yung mga revelation ng Panginoong Yesus. At itinataas natin ang Panginoong Yesus na nagbibigay ng revelation kay Brother Manny. At sa pamamagitan ng iglesia,
ipinakikilala ang kapuspusan at karunungan ng Diyos. Kaya ang iglesyang itinatagitag ng Diyos, founded through the apostles and the prophets. Kasi kung hindi apostles, sino kakausapin ni Kristo? Wala. Ay sino sinugo doon? Tingnan mo si Pablo, hinahanap niya si Titus. Sabi niya, asa si Titus? Wala po eh. Malis na siya. Ang kakausapin niya, yung isinugo niya. Ang kinakausap ng Diyos, yung isinugo. Kita mo sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, mag-usap tayo doon sa taas. Sugo yun eh. Eh kung makipag-uusap ang Diyos kay Moses, face to face. Face to face. Ibang klase makipag-uusap ang Diyos kay... Eh para maisulat mo itong Genesis, kung hindi nakausap ng Diyos ang Ama, face to face si Moses, eh si Moses nagsulat niyan eh. Pero ngayon, sikat na sikat yung Ethiopian Bible, yung Jubilee, yung Book of Enoch. Delikado yan. Hindi pa pinalabas ng todo sa internet yan. Pinipreach na ng Holy Spirit yan sa atin. Kung natatandaan nyo, every Thursday over dito, sumisingit yan na mag-ingat kasi kamote kang kumadalit yan eh. Doon sa Solomon's Mine. Talagang nahook ako talaga. Lumalim ang pagre-research ko kasi ang ganda eh. Pero yung Philippines daw ang upir. Nung makita ko, binasa ko sa Genesis yung lugar ng Garden of Eden. Eh walang Euphrates dito eh. Walang Gihon, walang Sabila. Eh, nandun yung sa lugar na yun eh. Nandun ang Garden of Eden, wala dito. Kung ano-ano itinuturo nila mga kapatid, there are 7 archangels daw. Saan mo makikita sa Bible natin yun na may 7 angels, na archangels? Meron daw 7 heaven na pinuntahan ni Enoch. Bakit? Ako'y naririnig ko lang yan pero hindi ko pinutuon ng pansin kasi nga, esoteric teachings yun eh. Napakalalim ng mga hiwaga, parang kabala ng Israel. Mystical. Nakakatakot pag-aralan o basahin. Kaya nga hindi isinama ng Diyos yun. Ginawang apocryphal books, hidden books. Kaya nga hindi isinama yun. Ngayon, pinipilit ni Satanas na ilabas yan. Gumagamit ng mga kilalang mga tao. Yung mga taong pwede niyang gamitin para maniwala doon sa tao na yun. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng tao, sa sinasabi ng Diyos. Isaiah 34:16. Hindi na nangangailangan ng kasama itong Bible na to. Kompleto na to. Ito'y tinipo ng Holy Spirit at sinabi ng kanyang bibig. May Word of God na pagbabatayan tayo eh. Yung mga inspired books of God. Ibig sabihin, canonical books. Yung binigyan ng authority ng Diyos para tanggapin na ito'y canonical book, na ito'y galing sa Diyos talaga, inspired. Eh hindi inspired yan eh. Mga, apocryphal books yan eh. Kaya mag-iingat kayo, ang dami niyan. Kada ako magbubukas ng TikTok, nangunguna niyan eh. Ethiopian ni Mel Gibson eh. Kanina nga, nung nagpapainit ako sa araw, binuksan ko yung TikTok ko, yun na naman. Ay ko, walang kasawa-sawa si Satanas. Kasi intriguing yun eh. May nabasa nga akong comment, sabi niya, I can help you to read the Ethiopian Bible. Nag-message tuloy ako sa kanya. I thought, no please bro, it's very dangerous. Tapos tinanong niya ako, why is it dangerous? Di pinaliwanag ko sa kanya in English. Kasi hindi inspired book of ganyan, apocryphal book siya. Yun lang may authority ng hari, si King James. Yun lang ang tinatanggap ng Diyos para sa atin. Ngayon, yung New King James Version, ba't mo din tanggapin yun? Kasi corrupted yun. May binawas doon, may idinagdag. Yung 1 John 5:7. Yung there are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Tinanggal yan dyan sa New King James Version. Sa Old King James Version, nandun yun. Pero nung ilimbag yung New King James Version, inalis na. So, pati yung kinakalikot ni Satanas, hindi niya maloloko mga anak ng Diyos. Meron tayong inspiration of the Holy Spirit. Meron tayong anointing of the Holy Spirit. We have the discernment of the Holy Spirit. Kaya yan ang lagi ko prayer sa inyo eh. Tanggapin niyo yung espiritu ng karunungan, kaalaman, kapayagan. Kasi yung last days, puro false teachings, false doctrines, false Christ, false prophet. Puro hidwang pananampalataya ang lalabas din sa social media. Yan ang pinakamagandang gamit ni Satanas, si social media. Eh, din mo, ang dami mga scammer sa social media. Ang daming fake news. Hindi mo malaman kung ano yung AI generated o hindi. Malalaman mo lang yung pag pinag-aralan mo yung movement. Yung AI kasi makikita mo, parang hindi talaga tao. Pero minsan naman, ang gagaling din ng AI. Parang totoo.
Pero huwag mong paniniwalaan may anointing tayo ng Holy Spirit. Kasi ilalabas ni Satanas yan mga false teaching. Kailangan ma-deceive niya ang mga tao sa huling araw. Kasi yan ang gagawin ng Antichrist, deception. Kaya sa tatanggapin ng mundo, magpapakilala siya parang siyang parang anghel ng kaliwanagan. Napakabuti, napakatalino, napakabait. Matulungin, sosolvin niya problema ng mundo. Parang meron siyang charismatic na tatanggapin ng mundo. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi nila maloloko. Ang maloloko lang nila, anak ng Diablo. Kaya para tayo hindi mahirapan at madamay dyan sa darating na, kukunin na tayo. So bago ipakita ang Antichrist, rapture na muna. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi natin mararanasan ang tribulasyon. Kukunin na muna tayo. Parang yung panahon ni Noah. Pinapasok muna ng Diyos lahat yung 8 sa loob ng barko, tsaka niya isinara. Kita nyo, ang nagsara ng pintong yun, ang Diyos And Jesus Christ said, I am the door of the ship. Ako ang pintuan ng tupa. Kaya nung pumasok sila doon, si Kristo pinasok nila at si Kristo yung Ark of Covenant. Si Kristo yung barko ni Noah na nagliligtas. Kaya hindi nagalaw Ang naghirap doon yung barko Yung tama ng alo sa kaliwa, sa kanan. So ang naghirap din sa atin si Kristo, namatay sa krus Burnt offering siya. At walang tigil yung apoy hanggang hindi siya nakukonsume. So yun din tayo Kasi sa Israel kasi, pero mga mahihirap din hindi kaya maghandog ng malaki. Pero sumusunod sila sa batas, katulad ni Mary, at ni Joseph. Nung ihahain nila si Jesus sa templo, pumaayon sa kautusan ng batas, maghahain sila doon. Merong offering. At ang offering, 2 turtle doves. Tiniglan ko yung 2 turtle doves. Ano ba itong 2 turtle doves? Inakay na, kadapati pala yun. Inakay na, mahirap lang kasi sila, yun lang kaya ni Pero yun ang, sumunod sila sa batas. Sumunod tayo sa wave offering, pero kung maliit binigay mo, okay pa rin yun. Walang problema, katulad ka lang ni Mary at ni Joseph. Yun lang ang kaya nila 2 turtle doves, bato-bato kung tawagin. Inakay na kalapati. Pero sa mayaman, baka, bull. Ngayon sa middle class naman, kambing at saka tupa. Sa mahirap, kalapati lang ang mayo offering. Wala naman yaman si Mary si Joseph nun. Ang kayamanan nila si Kristo. Pero naganap nila yung kautusan sa ilalim ng kautusan na blessed is the male womb opener. Mapalad ang nagbubukas ng bahay bata ng lalaki. Lalaki si Kristo. Ay sabi na Diyos, that is holy to me. Banal sa akin yan. So may bata sila kapag male womb offering, magbibigay ka ng bato-bato. Yun ang offering mo sa male womb opener. Tamang-tama, mahirap lang sila. Yun lang ang kaya talaga nila. Pero yung mayayaman ng araw nun, bull, mga baka talaga. Malalaking handugan. Hindi naman tinitignan ng Diyos yan Kasi yung ginawang kautusan na yan, para kay Kristo yan, para darating na Kristo. Yung mag-aalay talaga ng kanyang buong buhay. Kaya kalugod-lugod sa Diyos kung mag-aalay tayo ng handog na buhay, yung katawan, bilang handog na buhay. Yun ang ginawa ni Kristo Buhay na katawan, handog na katawan, inialay niya yung kanyang katawan bilang handog na alay sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Pagpapalinis ng lahat ng kasalanan. Kaya nagawa na ni Kristo yung burnt offerings. Ngayon, ang gagawin na lang natin, yung mga offering na dapat natin sundin. At sinunod ng Diyos yan through Brother Manny. Nagbigay siya ng revelation, wave offering at saka best offering. Kaya pag darating yung wave offering, best offering, see to it na nandun yung faith mo. Itodo mo na yung kaya mong itodo. Isukat mo na yung isusukat mo. Hatulan mo na ang dapat ihatol mo. Ayon sa iyong i-genize, doon ka i-judge Ayon sa iyong sukat ng panukat, doon ka susukatin. Kaya kita ng Diyos sa atin kung sino yung naniniwala sa sugo. Kaya kung titignan nyo, grabe yung lineage ni Kristo Parang hindi tatanggapin ng tao talaga Yung sinasabi ko sa inyo, lineage ni Abraham, bago kay Judah, kay Jesus Christ, kay Joseph, pinanggalingan si Rahab, naging asawa si Salmon para ipanganak si Bus. Si Bus naman, ipinanganak naman si Obed. Si Obed naman, ipinanganak si Jesse. Ipinanganak si David. At mula kay David, ipinanganak si Joseph, kay Jesus Christ. Kaya kita niyo yung lineage Kung titignan niyo yung lineage, hindi papasa sa tao. Parang ako. Pag titignan niyo ako, hindi ako pwedeng pastor. Miski ako sa sarili ko, hindi ako papasa. Hindi ako pwedeng pastor. Bakit? Doon sa qualification ko, hindi ako papasa. Para nung araw,
graduate lang ako ng ng RTU Rizal Technological University. Nag-apply ako sa Mercury, saka sa Pelusa. Ibinigay ko yung resume ko, tinanong ko, sabi niya, saan ba kayo graduate? Sabi ko, ano yung RTU? Rizal Technological Hindi na pinansin yung resume ko. Sabi ko, sayang, sana nagkaroon ka, sana kayo ng empleyadong walang hiya. Matalinong gunggong. Sinayang nyo yung dinyo. Pero hindi pa ako pinakuha ng exam. Tinanong lang yung eskwela ko, baksak na ako kaagad. Ngayon, ang tinatanggap, Ateneo, tsaka UP. Yung PUP, hindi na masyadong sikat ngayon. Nung araw, sikat na sikat ang PUP, pero ngayon, talagang yung UP, tsaka Ateneo. O kaya yung mga international school, ayan. Makapag-aaral ba yung mahirap sa international? Makapag-aaral ba yung mahirap sa Ateneo? Sa Lasal? Pero kita mo, lahat ng mga apostol hindi nag-aaral. Pero highest ang ratings nila. Pero iba, mga magsasaka to. Mga tagapag-alaga ng mga pastor to, tsaka mangingisda. Karpintero. Pinakamatanding trabaho nila, karpintero, si Kristo. Di ba yan yung anak ng karpintero? At saka, di ba yung mga mangingisda? Saan kumuha ng karunungan yan? Saan ba nag-aaral yung mga yan? Sa Harvard ba yan? Hindi nila talunin ng debate ni Pedro, ni Pablo sa kanila. Lalo silang talo Tingnan mo si Kristo. Kahit ano gawin ng mga Pariseo, hindi manalo. Kahit anong tumba nila, hindi maitumba si Kristo. Pag nagsalita si Kristo, tiklop na silang lahat. Yun lang ang di ba? Dapat ba magbigay ng buwis kay Cesar? Ang mga alagad mo, sabi niya, pero nga akong coins. Simple, kulang. 10 coins. Ano ba nakalagay sa coin? Si Cesar po, give to Cesar, what is to Cesar? Give to God, what is to God? O di ba? O yung babatuhin yung makasalanang babae na huli on the up. O sige, kung sino yung walang kasalanan, siya unang bumato. Kita walang nakabato. Hindi kayang talunin ang salita ng Diyos Pag ikaw nagsalita na ng salita ng Diyos, tiklop na kalaban mo. Hindi nila pwedeng pangatuwiranan yun. Pag nangatuwiran sila, lalong buong-buong hindi sila sumasampalataya. Kasi ang ituturo ng mga sugo ng Diyos, salita ng Diyos. Kaya pag hindi tinanggap ang salita ng Diyos, hindi mga anak ng Diyos yun. Kasi sabi ng Diyos at tatanggap sa aral nyo, ako tinatanggap. Ang tumatanggap sa inyo, tinanggap ako. Ang hindi tumatanggap sa inyo, pagpagay nyo ng paa, ng alikabok. At lalong mas matinding parusa ay gagawa niya kaysa sa Capernaum. Kita nyo, lahat tayo dito mga kapatid. Nakikita mo, pag tunay ka mananampalataya tinanggap mo yung sinugo. Ako, ang dami hindi tumanggap sa akin. Sa iglesia, pinipilit nila ako itumba Hindi nila magustuhan lagi sinasabi ko. Bakit? Direct to the point ako Kung ano yung problema, yun ang tinitingin ako. Yung word of, kapag sinabi ko yung word of God, tiklop na sila, wala silang magawa. Nagmumuk-muk na lang, galit na galit. Kaya gumagawa sila ng paraan ng mga chismis. Masisira mo ba tao sa chismis? Hindi. Ang sisira sa bakal, yung kalawang ng bakal. Sino sumira kay Lucifer? Sarili niya. Kalawang ng kalangitan. Sino sumira kay Judas? Sarili niya. Kasi sarili mo sisira sa'yo. Hindi ka pwede sirain ng kahit sino tao. Kahit mga chismis dito, chismis doon, huwag mo intindihin. Una-una, alam mo totoo Ba't ka pa magsasalita? Kaya sabi ng Diyos kung hindi nyo tinanggap yung pagpapala, bakit parang hindi mo tinanggap? Parang nangangatwiran ka pa kumokontra. Yung mga nakakaintindi na ng katotohanan, tumatahimik na lang. Unang-una, alam mo yung totoo Kita mo si Kristo, pinipilit ni Pilate, ni Pontius Pilate magsalita. Sabi niya, hindi mo ba alam, may kapangyarihan ako, hindi ka mamatay sa aking kamay. Ang kapangyarihan ibinigay sa iyo, galing sa itaas. Sinasabi mo, anak ka ng Diyos. Yun ang sabi mo. Yan ba sinasabi mo, narinig mo lang o sa sarili mo? Hindi ba nago si Pontius Pilate? Pero nung ipako si Kristo sa krus, inilagay niya doon sa krus, written in Latin, in Greek, and Hebrew. INRI. Ius Nazarenus Rex Ayoderum. Yun ang INRI. Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, the King of the Jews. Written in 3 languages, kung ipinatatanggal ng mga Pariseo, sabi ni Pilate, hindi, naisulat ko na yan. Sino ka mag-uutos sa akin? Naisulat ko na yan, ikilalagay yan, ipapako yan doon.
Kita mo. Pero according to history, na born again daw yun si Pontius Pilate. Kasi nakita niya yung asawa niya, hinahanap si Kristo eh. Na born again din eh. Para si Longinus, ito according to history ha. Yung si Longinus yung sumaksak ng dibdib ni Kristo. Na may katarata sa mata, hindi nakakakita. Nung baksakan ng tubig at dugo yung mata niya, bigla siya nakakita. Tapos sabi niya, truly this is the Son of God. Niluwalhati ang anak ng Diyos, hindi Israeli, Gentil. Tapos ayon to history, naging born again din si Longinus. Hinanap din ng grupo ni na Pedro. Hanggang sa naging born again, nakasama na ng iglesia nung araw. So maraming mga kalaban ni Kristo nung araw, lalo-lalo na yung dalawa. Si Nicodemus, at si Joseph of Arimathea. Dito mo, ang ganda-ganda ng libingan ni Kristo. Hindi pa gamit yung virgin pa yun. Yung Mosileo, kay Joseph of Arimathea yun eh. Pero ibinigay libingan. Makakapili ba si Kristo ng gano'ng kagandang Moliseo? Hindi. At yung mga finest na mga herb na ginamit sa kanya, galing pa rin kay na Joseph of Arimathea at saka kay Nicodemus. Ang mamahal nun, ano? Yung preservatives, yung mga myrrh, frankincense, saka yung iba't ibang uri ng mga herbs para ma-preserve yung katawan na hindi maagnat sa lahat. Ang mamahal nun. Ngayon nga lang, bumili ka ng mamahaling yung mga branded na pabango, ang mamahal. Bumili ka ng kahit anong branded na pabango, ang mamahal. 4,000 pinakamababa. Kasi kapag yung mga ganyan, mahal talaga yan eh. Pero kita mo, ang ibinigay na offering kay Kristo, di ba yung frankincense, hindi, tapos gold. Tapos ano pa ba yung bigay ng mga magi? Francis, gold, na ano pa ba yung, tatlo yun eh, di ba? Nakalimutan ko yung isang offering eh. Yun ay bigay ng mga magi, yan para sa gold, ibig sabihin talagang habang panahon, ang pagka-Diyos. Yung frankincense, ginagamit mo sa sa pag-o-offering. Kaya yung offering natin, kumhain natin, dinadala sa langit ang yun. Parang amoy ng frankincense, myrrh yun. Frankincense. Mabango sa Diyos yun. Kasi, di ba may mga insensong tinatawag, nilalagyan nila ng pabango yun para bumango. Kasi uusok yun eh. Masusunog yung pabango, ang bango-bango nun. Eh sa Diyos, ang mabango doon, yung mga haing buhay. Yung ating katawang ihahain mo bilang handog na ba? Ibig sabihin, payag ka na maging tunay na Kristiyano. Payag kang sumunod sa lahat ng kautosan ni Kristo. Yun ang paghahain ng katawang bilang handog na buhay. Hanggang sa maubos ka, hanggang sa dumating ang panahon, makonsume ka, burnt offerings, na walang tigil ang apoy doon. Yung burnt offerings na binibigay ng araw sa meron doon isang priest na ang trabaho niya, magsindi lang na magsindi ng kahoy. Kailangan may apoy lagi yun. Doon sa 7 candlesticks na hindi rin nauubusan ng apoy. Kasi ibig sabihin, hindi pumapalya ang Holy Spirit. Kaya nga ibinigay sa atin ng Holy Spirit, hindi papalya yun, tinatakan tayo, Ephesians 4:30. Tignan nga natin yun. At huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagliligtas. So ang tatak ng kaarawan, ang tinatakan tayo ng Diyos, Espiritu Santo ibinigay, nagtumira sa atin, yun ang katubusan natin. Hanggang sa araw ng katubusan, tinatakan na tayo. Kaya ang tatak sa atin, nagkaroon ng manifestation, naging masunurin ka. Nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo Jesus lang. At lahat ng revelation ni Kristo, sinusunod mo. Meron kang espiritu ng pagkatulad ni Kristo. Nakakalugod sa Ama. Ang anak kong kinalulod na bakit? Lahat ng utos ng Ama, sinunod ni Kristo. Ganon din tayo, nakakalugod tayo sa Ama kung lahat ng utos ni Kristo susundin natin. Kasi ang lahat lang naman ng utos ni Kristo susundin natin eh. Hindi na natin susundin yung mga sa Old Testament statutes. Yung mga, kapag ikaw ay hindi ka pwedeng mag-worship pag may regla ka. Hindi ka pwedeng, pag pumunta ka sa Lamay at sa Patay, hindi ka pwedeng mag-worship. Ba't sino check sa'yo kung nagpunta ka sa Lamay? At sino yung check kung may regla ka? So wala na yung mga kautosan na yan, mga dagdag na kautosan ni Moses.
Kautusan na lang ni Kristo. Kasi hindi aariing ganap sa kautusan ni Moses. Ang daming kautusan ni Moses na parang hindi katanggap-tanggap sa panahon natin. Ritual eh. Wala na tayo sa ritual. Tapos na yung mga ritual. Isa na ginawa ni Kristo, tinapos na niya. Siya na yung naghain ng kanyang buhay para masolve ang problema ng kasalanan. Pinahak na rin yung veil ng Holy of the Holies at Holy Place. Pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies pag nasama mo si Kristo. Dahil si Kristo yung high priest eh. Kaya yung lahat ng hain natin, itong handog natin ngayon, inihahain ni Kristo ito sa Ama. Ito ang ating way to offering. Kaya pinaniniwalaan natin, revelation ng apostol. Mananatili tayo sa aral ng apostol kapag sama-sama, kapag titiraso ng tinapay, sa pagkain na may galak. Basahin na nga natin yun. Acts 2:42. At sila'y nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Ito, gathering. Pagputol-putol ng tinapay at ng pananalangin. Kaya sabi ko sa inyo, mag-join kayo every Thursday. Dekreto ng apostol eh. Aral to ng apostol, mga panalangin. Kaya doon tayo nagsasama-sama every Thursday. Nagbe-breaking of the bread din tayo doon. At sa araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at sa nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kaya meron tayong agape peace. So lahat ng dekreto ng apostol, lahat ng revelation ng apostol sa atin, sinusunod natin. So nananatili tayo sa aral ni Kristo. Ang sino ba mananatili sa aking katawan at sa aking salita? Hingin nyo anumang bagay, ibibigay ko sa inyo. If my words abide in you and you abide in me. Kung ang kautusan ni Kristo nananatili sa iyo at ikaw nananatili sa iglesyang itinayo niya, ask anything, I'll give it to you mga kapatid. Yung ibinigay natin dito pagpapala sa Diyos, pagpapalain tayo ng masagana sa lahat ng bagay. Amen.